Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sagutin. Bakit? Kasi bagaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa Katagala Bagabayan ang kanilang mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before to mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino mang nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 76 lahat ng mga comments. Diyan po si Tagalog Nak TV. Meron siyang 35 na mga comments. Army Lagaso. Meron siyang 34 na mga comments. Nandyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 39 lahat ng mga comments. And Amy Joaquin. Meron siyang 36 lahat ng mga comments. Again, sige-sounds po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much sa lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Marie Cres, Barbara Butler, Katita Darl, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. I-greet natin ang happy 63rd birthday to me, June 20, from your senior silent viewer. Ay sorry, wala po siyang pangalan mga kabayan. Actually, ang nakaregister po sa kanyang name is only user. Yun kasi po yung hindi po nila na-update po ang kanilang YouTube handle mga kabayan. So ulitin ko lang po dito, ang makikita po ni Sir Ivan is only the name po na user. So nagpag-greet siya ng happy 63rd birthday daw mga kabayan ngayong araw, June 20, from our senior silent viewer. Happy birthday. And also, happy fiesta sa Barangay Basiaw, Basay, Samar, kapistahan ni Mama Mary. That is greetings from John Wick. So, isa-tara po natin ang mga membro po ng Blessed in Christ Church Tanza and Zero Waste Environment for Green and Happy Life Advocacy Incorporated. That is greetings from Evelyn Reyes. And also, syempre, i-greet po natin ating po mga early birds. Nandyan sila si Marcres Hernandez. Nandyan po si Leonardo Steliero, Lynn Gonzalez, Joey Tebes, Nonay Florin Hills, Army Lagaso, Eme Sarino, Eme Mapalad, Elizabeth Habihan, Rosa Agonzaga, nandiyan po si Liani Reid, and Flor P. Gumapag. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay, so I'm hoping po na okay po tayong lahat. At saka stay healthy po tayo and smile always mga kabayan. Smile always. Kalimutan niyo po yung stress sa ating buhay. Yung mga stress natin po na mga iniisip, ay hayaan natin yan. At lalo na iwasan po natin po yung mga nabibigay po ng mga stress na mga balita katulad po doon sa mga ginagawa po ng kabilang kampo mga kabayan. Kasi nga nagdagdag po yun sa atin ng stress. Kasi puro sila mga fake news peddlers mga kabayan. And also, siya nga pala, meron kasi akong nabasa mga kabayan, as in every vlog natin po, meron pong viewer natin, nakalimutan ko yung name kung sino yon, na lagi niyang tinatawag si Ivan na Sir JDB.
Si JDB ba si Sir Ivan? Hey, Sir JB de Makabayan. Actually, every vlog natin, mabasa ko nun 4, 5. Tapos nag-refer sa akin Makabayan kasi meron siyang pinapa-shoutout. And also, meron siyang pinababasa sa akin na balita rin po Makabayan. Sabi niya, Sir JDB, please pakirelay po sa balita na to. Hindi naman si Sir JDB, Sir Ivan. But alam niyo na po, I'm honored talaga na natawag niya si Sir Ivan na Sir JDB. Di ba kailangan natin si JDB Comments Makabayan? Di ba sikat rin yan? Sikat yan po na political vlogger. As in, magaling yan Makabayan. The way siya mag-topic, mag-discuss po sa kanyang mga topics is very technical talaga. Napaka-technical. Siya talaga pong nakita natin magaling Makabayan. Actually si JDB, matagal na po siya na vlogger Makabayan. 'Di ba before pa po na naging presidente si Digong, nandiyan na po sila si JDB. So I'm honored talaga na tinawag niya si Ivan na JDB kasi nga siyempre sikat yung Makabayan eh. So kapag matawag ka po ng JDB, ang ibig sabihin siguro na-connect na ang ating name, nakilala na po ang ating channel, doon siguro po sa kabilang vlogger Makabayan kay JDB. So I'm happy talaga, but anyway sana po na Ivan na. Ivan na po ang tawag. Okay? So anyways Makabayan ko, pag-usapan pa rin po natin, ito pong siyempre mga gunggong po na mga mapanirang grupo po nila ng mga kabilang kampo Makabayan, mga membro po ng Mautog Rally, sila po yung mga resource person doon, yung mga spokesperson nila doon sa Mautog Rally, na kung saan naninira pa rin po sa ating gobyerno. Alam niyo ba Makabayan, may nakita po ako na balita na talagang masasabi ko dito na nag-start na po talaga yung karma Makabayan. Yes, nag-start na po talaga yung karma. Kasi meron pong alipores itong si Digong Makabayan na kung saan napag-alaman ho natin na kumikita pala siya ng 25 billion pesos in just 5 years Makabayan. In just 5 years, 25 billion pesos. Napakalaki ho niya Makabayan. Tingnan niyo bro. 25 billion pesos in just 5 years. Mamaya pangalanan natin yan. Kasi nga ito po'y nakakagulat Makabayan. Kasi nga ito po'y pinangalanan na po na siyempre ng isa po sa ating agency dyan na ahensya natin na nagkaroon dito ng investigasyon or nag-investigate po dito po sa issue ng Pogo Makabayan. Asan po doon sa nakita po na document doon po sa Pogo Makabayan, di ba nakita yun ng taga-PAOK? At saka nakita doon ang dokumento po dito ni Rocky na kung saan pirmado niya Makabayan. And also doon rin po sa kanyang affidavit na nirequest niya na gawin niyang companion, yung pong isang hang Makabayan, yung si De La Serna. At meron pong bago po na information na lumabas ngayon na kanina pala Makabayan before po nag-vlog si Ivan. Ito po'y nakakagulat talaga. 'Di ba meron pong sinabi po yung taga-PAOK Makabayan na magugulat talaga ang buong Pilipinas kung sino dito yung taga-previous administration na kung saan nagmamay-ari po ng Pogo Makabayan. Nalalaban natin yan. So mamaya pag-usapan natin yan. At dito pa lang masasabi ko na ito po ay karma Makabayan. And also pag-usapan rin po natin mamaya alam ko po na alam niyo pong lahat na alam na po nating lahat na si Bibi Sara ay nag-resign na Makabayan. 'Di ba? Alam mo natin nag-resign na. Ang tagal nga eh. At talagang ito po'y matagumpay po. Talagang tagumpay po yung ginawa po na rally doon po kanila sa grupo ni Mami Ping, doon po sa Liwasang Bonifacio Makabayan. Na kung saan yung panawagan ho natin na mag-resign na itong si Bibi Sara kasi nga siya po ay isang incompetent at wala pong nagawa diyan po sa DepEd Makabayan. Pero iset aside muna natin. Kasi pag-usapan rin po natin si Bibi Sara Makabayan. Kasi meron akong nakita na video. Ito po'y nakakagulat. At kapag iboboto ninyo si Bibi Sara Makabayan at kapag ito'y mangyayari po na maging hopefully not, God forbid, hindi po siya maging presidente in the future kasi malaki pong problema Makabayan. And I'm very sure, dito po sa aking papakita sa inyo na video, maraming magre-reklamo sa inyo Makabayan. Totoo lang, 1,000%. Alam ko po kapag marinig itong video na to kasi ito po'y tinanggal Makabayan. Ito po'y dinilit kaagad. Kasi ito po'y isa sa mga plano niya in the future kapag siya po ay maging presidente Makabayan. Kaya nung time na yun, I think this is 6 years ago, if not mistaken, 6 years ago, not 6 years, mga 6 years Makabayan, nung pinuso ito, doon po sa isa po sa mga account po niya, sa siguro luma Makabayan, kinuyog ito ng kanyang followers.
Kinorga ito ng taga Davao kasi hindi po talaga nila nagustuhan po itong sinabi po ni BP Sara. At kapag ito po'y magiging presidente mga kababayan, ang pangit talaga at marami talagang magrereklamo. Lalong-lalo na nandun po sa probinsya mga kababayan. Kung ano yan, ipapakita natin yan mamaya. Kasi ito po'y dinilit mga kababayan. As in, dinilit po itong video nito. Buti na lang, meron po tayong kababayan po na kapag-save nito at ngayon po kumalat at nag-viral mga kababayan. Okay? So ngayon, I have a question. Hey, ano ang feelings natin mga kababayan? Or ano ba ang yung masasabi na si BP Sara is finally nag-resign na po bilang isang Deputy Secretary dyan po sa ating gobyerno mga kababayan? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. So talagang happy ko mga kababayan. Totoo lang, I'm happy at saka excited. Happy and excited. Bakit excited Sir Ivan? Kasi alam ko po, we're just getting started mga kababayan. Kasi nga dito po sa pag-resign po ni BP Sara, alam ko po, 1,000%. Siya na po dito ay sasama po doon sa mga mautograle mga kababayan. Bakit kaya alam? Kasi nag-post po itong si Vic Rodriguez mga kababayan. Nag-post rin po yung grupo niya, yung third floor studio, yung lagi kong binabanggit ito na third floor mga kababayan. Nag-post rin po yung kanilang mga kalyado po na yung hindi na ngayon attorney, hindi na attorney mga kababayan. Sila si Trixie, ito rin pong isang Becky nga merong Hanks. Nag-post na sila mga kababayan, iniimbita na nila. Pati po yung kanilang mga vlogger, mga trolls, yung mga influencers po na hindi masyadong kilala mga kababayan pero kilala rin po doon sa Twitter, iniimbita na nila itong si BP Sara at maghanda na daw tayo. Tinatakot na tayo mga kababayan. Kasi ang sabi nila, dahil daw sa pag-resign dito ni BP Sara, happy sila. At ito daw ay dapat lang ginawa pa noon pa mga kababayan. Kasi daw kawawa daw si BP Sara mga kababayan. Kawawa ba si BP Sara? Ngayon ang sabi nila, lumipad na daw yung eagle mga kababayan. Lumipad na daw yung agila. Ano bang nakatakot doon sa lumipad yung agila? Lumipad yung agila kasi nga natakot mga kababayan. Nagtago doon sa itlog ng kanyang papa kay Digong. Bakit? Alam niyo ba ang totoong rason mga kababayan kung bakit siya nag-resign? Kasi ayaw niya pong mapahiya mga kababayan. Bago ko nasabi yan, ayaw niya mapahiya. Asal pa doon, di ba sinabi niya noon mga kababayan? I-recall ko lang po sa inyo, i-recall ko sa inyo mga kababayan, kung ano ba niyang sinabi na kung saan masasabi natin dito na hindi po talaga siya qualified po maging DepEd Secretary. Bakit? Unang bungad pa lang mga kababayan, di ba kung maalala natin, sabi niya noon, I do not come from the education sector. I don't have an education background so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So, ganun na. Magawa lang, ang magawa ko lang, which I do very well, admittedly, is magpukpok talaga ng tao to drive a person to do what they are supposed to do. Kung malalaw natin, di ba sinabi niya mga kababayan? So, in short, wala talaga siyang alam. Hindi niya po kaya talaga hawakan po yung education mga kababayan, yung pagiging sekretary niya sa DepEd kasi nga wala naman talaga siyang background mga kababayan. Nakarely lang po siya sa kanyang mga tauhan. Kung mapapansin natin, diba every Senate hearing mga kababayan, ang lagi niyang pinapadala yung kanyang mga sekretaris, yung ASIC at saka yung USIC. At bugbog sarado talaga mga kababayan doon po sa mga questions po, doon po sa mga congressman, doon po sa Kamara kasi nga hindi naman talaga nila masagot po yung question po ng taga-Kamara kasi wala po lagi si BP Sara. Ang ibig sabihin, siya po lagi ay takot mga kababayan. At kitang-kita rin po natin. Takot na takot po itong si BP Sara dito po sa mga question and answer. Kasi kapag mayroon pong question and answer mga kababayan, yung mga ambush interviews, di ba magkawindang-windang mga kababayan? Napansin ba natin, nagkawindang-windang? So kapag wala siyang masagot dito, puro siya no comment. Ayaw magsalita, puro no comment mga kababayan. Kaya hindi po siya capable talaga na mag-handle po bilang Deputy Secretary dyan po sa DepEd mga kababayan. So tama lang po. Ang kanyang desisyon, long overdue nga ang tagal ng mga kababayan. Di ba matagal na po na tayong nananawagan yan? Pero at least, ang isang weak na Vice President, kasi sabi nila, weak daw si PBBM, balik na rin ng mga kababayan, balik na rin natin. Isa pong weak Vice President, ngayon, nagising na po. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kaya, so kaya siya po ay nag-resign ng mga kababayan. Ngayon,
'Di ba sabi po ni Makabayan ni Botanding, kasi meron pong sinabi itong si Botanding Makabayan. Sabi niya, unit team has been dissolved. Official na Makabayan. Well, doon pa man, talagang official na po na wala na pong unit team. Kahit hindi pa sabihin po ni VP Sara Makabayan, 'di ba noon pa talaga wala nang unit team. Alam ho natin 'yan. Sabi niya, VP Sara has just resigned as Deputy Secretary and as Vice Chair of NTF-ELCAC. Unit team has formally been dissolved and she has just become the leader of the opposition. Ulitin ko po natin, she has just become the leader of the opposition. The line has been drawn. The Philippines finally has a real leader. Tatakot ba tayo? Dito po sa sinabi po ni Roque na she has just become the leader of the opposition. Legit ba? Pwede bang tawagin natin na legit na opposition po yung mga Duterte Makabayan? What do you think? Pwede ba nating tawagin na maging legit po na posisyon itong mga Duterte? I think not. Hindi Makabayan. Sila po ay hindi original po na oposisyon. Nagkaganyan lang po sila kasi nga hindi po sila napabigyan po dito sa mga gustong mangyari Makabayan at nagkawindang-windang dito ang kanilang mga plano kasi nga hindi sila dito pinapayagan po ng ating gobyerno kasi ang kanilang ginagawa ay hindi po maganda at wala po magandang epekto sa ating gobyerno Makabayan. Kaya nga, lagi lang tinatawag po, lagi lang sinisigaw sa kanilang mga rally na BBM resign, bangag daw, adik, puro lang pangako sa Makabayan. Kasi nga, sila po ay galit. Una, doon pa lang po nag-start, 'di ba, sa confidential funds ni Makabayan. 'Di ba, sa confidential funds po ni VP Sara na hindi siya nabigyan dito. Doon na po nag-start. 'Di ba, nanawagan sila na hindi maganda daw ang polisiya ni PBBM, tinitira lagi si PBBM, gusto lang pababain sa PBBM. Kaya ngayon, sabi nila oposisyon daw sila Makabayan. Well, hindi naman sila legit po. Hindi sila legit po na posisyon. Nagkaganyan lang sila kasi sila po ay nagalit Makabayan. At talagang ngayon, nagka-panic mode sila kaya unti-unti na po sila itong iniiwanan po ng kanilang mga alipuris Makabayan. Kaya sabi dito ni Roque, magiging oposisyon na itong si VP Sara? Walang natatakot sa inyo, Roque. Walang natatakot, bring it on. Sabi na nga na FL Rizay, bring it on. Pinagpahanda na tayo Makabayan. Tinatakot nga tayo ng vlogger, yung sila si BMR, si Brothers Travelers, yung si merong takip-tip po yung mata Makabayan. Tinatakot na tayo kasi daw gising na daw ang Agila Makabayan. Lumipad na yung Agila. Ano bang magawa pong paglipad ng Agila na yan? Wala namang kwenta yan. Bakit? Ngayon, official na po na wala siya sa youth team Makabayan. Do you think susuportahan siya ng mga Makamarcos? Nanalo lang po yung si VP Sara dahil po sa mga Marcos Makabayan. So lalong-lalo na ngayon na umalis na po siya sa unit team at official na po sila daw naging oposisyon ay mas lalong-lalo na magkakawindang-windang sa Makabayan. Ngayon, babalikan na po natin. Ito pong usapin natin tungkol dito kay VP Sara kasi ipapakita ko muna sa inyo yung balita Makabayan para meron pa tayong dagdag po na information tungkol dito po sa pag-alis po ni VP Sara dyan po sa DepEd at mamaya meron akong discovery na kung saan ito po'y nakagulat Makabayan. For more details, let's watch this. Nag-resign bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC si Vice President Sara Duterte. Pero ang dahilan ng bise sa kanyang pag-alis sa gabinete, hindi sinabi. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education. Personal daw na nakipag-usap si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa resignation letter ng BICE, nakasaad ang 30-day notice para magkaroon ng maayos na transition sa lahat ng central office ng DepEd. Pero hindi binanggit ni VP Sara ang dahilan sa pagbibitiw.
Bago ang presko ni Duterte, nauna nang kinumpirma ng Malacanang ang kanyang resignation. Bukod sa trabaho bilang DepEd Secretary, nagbitiw din ang Bise bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon sa palasyo, tumanggi ang Bise na ibigay ang dahilan ng kanyang pagkala sa gabinete. Gayunman, pinasalamatan siya ng Malacanang sa kanyang serbisyo. Tinanggap na rin daw ng Pangulo ang resignation. Effective sa July 19 ang pagbibitiw ni VP Sara sa DepEd at NTF-ELCAC. Nitong Lunes lang, sa isang event sa Angeles City, Pampanga, muling binanata ng kapatid ng Bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos. Hindi na yan bago dahil ilang beses na rin namang binira ni Baste at maging ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang Pangulo. Tinawag pa nga nilang adik si PBBM. Yan nga ang dahilan kaya ilang beses na nawagan ang ilang kritiko na magkaroon naman ng kaunting kahihiyan si VP Sara at magbitiw na sa gabinete. Dito na rin nagsimula ang mga parinigan gaya ng bansag na tambaloslos. Dumagdag pa ang inalis na confidential funds sa DepEd at Office of the Vice President. Nito lang nakaraang linggo, sa bibig na mismo ni VP Sara nanggaling, wala na ang unit team. Ang bagong mukha ng oposisyon, yan na raw ang inaasang magiging papel ni Vice President Sara Duterte kasunod ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ayon sa ilang kaalyado ng kanilang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. May delikadesa kaya niya ito ginawa. Ganito inilarawan ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte. Lalo't nakikita ni Panelo na kumukontra na rin si VP Sara sa ilang patakaran ng Administrasyong Marcos. Tingin ni Panelo, sumama ang loob ng bise dahil hindi siya dinepensahan ni PBBM sa isyu ng confidential funds, maging ang pag-atake ng ilang kongresista kabilang si House Speaker Martin Romualdez. The resignation of VP Inday Sara is or means this is a new political ballgame at marami ang matutuwa sa ginawa niya. Kahit sinong nasa posisyon at ikaw ang Vice Presidente, Cabinet Secretary ka, siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Para naman kay dati ring presidential spokesperson Harry Roque, ang pagbibitiw ni VP Sara ay pruweba na wala na ang unit team. Hudyat daw ito na leader na ng oposisyon si VP Sara. Dagdag niya pa, meron na raw tunay na leader ang Pilipinas. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, inasahan na niya ang pagbibitiw ng bise simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Lalo na maging tikom ito sa mga isyu sa West Philippine Sea at bagong Pilipinas Hymn. Para naman sa Alliance of Concerned Teachers, matagal na dapat nag-resign si VP Sara sa DepEd. Wala naman daw siyang konkretong mga programa para sa mga guro. Wala naman siyang niresolbahan sa issue ng guro at buong sektor ng edukasyon katulad ng kakulangan, paano tutugunan yung kakulangan sa guro, sa silid-aralan, paano pa makakamit yung nakabubuhay na sahod ng guro. Para naman sa Teachers Dignity Coalition, dapat ang susunod na DepEd Secretary ay hindi na politiko. Dapat din daw may puso ito para sa mga guro. Alam niyo mga kabayan, halos lahat po ng mga speech po ni VP Sara, puro siya meron ditong kudigo mga kabayan. May script siya lagi, napansin ba natin, halos lahat po ng kanyang mga speech, kapag siya magsalita mga kabayan, meron pong kudigo. May kudigo na nga makamalita mga kabayan. Napansin ba natin, magkamali siya mga kabayan? Di ba yung sabi niya sa una, di ba, ay tended yata yung sinabi niya? Hindi ba yung tender mga kabayan, I tender my resignation? Kasi ang sabi niya, I tendered my resignation. So, binasa na nga niya ang kanyang kudigo mga kabayan, nagkamali pa rin Pero anyways, di ba, next month pa pala ang kanyang resignation mga kabayan. That is July 19 yata yun, if I'm not mistaken. I think, so next month pa, mag-effective ang kanyang resignation mga kabayan. Bakit hindi na lang ginawa ito na immediate, no? Sana immediate na po ang kanyang resignation. Irrevocable, immediate resignation. So, first time po, nakagawa po ng sakto itong si VP Sara mga kabayan. Ang sakto, ito pong pagbitiw niya bilang isang DepEd Secretary. Okay? So, babalikan po natin ang kanyang sinabi mga kabayan. Kasi ang sabi po ni VP Sara, meron tayong nakita kasi dito. Sabi niya,
ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan daw, kundi dala ng tunay na malasakit sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Tama yun mga kabayan, sabi niya. Kundi daw dala ng tunay na malasakit sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bakit? Nakakaawa naman talaga ang mga kabataan natin po, yung mga estudyante mga kabayan, pati po yung mga guro, pati po ang kanya mga sekretaris, kapag nandyan pa rin po itong si Bibi Sara mga kabayan. Kasi nga unang-una, pabigat po sa kanila itong si Bibi Sara. And secondly, wala pong konkretong solusyon, wala pong konkretong plano itong si Bibi Sara kung paano po matugunan itong issue dyan sa DepEd mga kabayan. Kaya kawawa po ang mga teachers at kawawa rin po yung mga kabataan. So tama po ang kanyang sinabi mga kabayan. Sabi niya, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit. At least alam niya po sa kanyang sarili na hindi niya kaya pong i-handle yung DepEd mga kabayan, kasi una-una pa lang wala naman siyang alam wala pa siyang alam tungkol dito sa education at wala pa siyang alam kung paano po ito iresolba ang mga issue dyan or i-improve po ang DepEd mga kabayan. So sabi niya, patuloy nating itataguyod ang edukasyon. May na-receive po ako na information mga kabayan, may nag-message po sa atin at saka sabi niya, medyo matatakot sa dito or baka siguro na-lonely si makabayan na nag-resign na po si Bibi Sara. Bakit? Di ba alam mo natin makabayan, I think that is last year na yung naupo po bilang DepEd itong si Bibi Sara, di ba pinapatanggal niya yung mga pictures po diyan sa mga wall makabayan sa mga classrooms. Di ba? Sa mga classrooms, meron po mga pictures, di ba pinagtatanggal-tanggal makabayan. So maraming natuwa doon na mga teachers dahil daw wala na silang gagawin po ng mga ganun makabayan. Hindi na po sa dito makakagasto or babili po ng mga materyales para po igawa po ng mga adorno makabayan, yung mga pictures na pinagdikit-dikit na sa mga walls nila. So wala na daw ganun. Na-lonely na sa makabayan. Bakit naman sila malonely? Samantalang ang dapat iisipin nila ang kapakanan po ng mga teachers, kapakanan rin po ng mga estudyante at kapakanan rin po ng mga tauhan po ni Bibi Sara makabayan. Diba? Nasa sa inyo naman po yan mga teachers. Kung kayo po ay maglagay po ng mga pictures, walang problema ho yan. Kung kayo po ay hindi maglagay po ng mga pictures, wala rin pong problema yan. Nasa sa inyo yan. Kahit iba na po ang magiging DepEd Secretary. Siya nga pala makabayan, tanong ko lang ba dito, sino sa tingin ninyo ang karapat-dapat po na pwedeng i-appoint ni PBBM na kapalit po dito kay Bibi Sara? Please comment dyan sa baba at saka babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, sino po sa inyo sa tingin ninyo na nakita ninyo po na isang personalidad na pwedeng ipalit po dito kay Bibi Sara? So, gusto ko pong malaman makabayan. But I already have the idea. Gusto ko rin pong makita ang inyong mga opinion at saka inyong mga idea makabayan. Okay? So, ngayon, alam nyo ba, ito na. Mag-start tayo dito kasi nga sabi na, tinatakot tayo Tinatakot tayo makabayan kasi nga magiging oposisyon na itong si Bibi Sara. At ito po yung mag-ingay po makabayan at alam ko po, sisiraan niya dito si PBBM. Ngayon, alam niyo ba ang isa sa mga rason? Isa po sa mga rason makabayan kung bakit siya nagdal dito na nag-resign kasi nga meron pong report kahapon makabayan. Actually ito 4 hours ago pa lang. Before po nag-vlog si Ivan, 4 hours ago, may report po na inilabas po. Sabi dito ng Philippine Star, the Philippines is at the bottom 4 of the new program for International Student Assessment or PISA. Test on creative thinking, which is designed to gauge how well students create and improve upon ideas. Based on the scores, ito ang latest makabayan, just 3% of 15-year-old Filipino students can match the creative thinking skills of the average student in Singapore, which placed at the top. Isipin niyo yan, pinaka-bottom ang Pilipinas, bottom 4 ang Pilipinas makabayan sa PISA. Medyo nakakahiya yan. Ika-bottom 4 ang Pilipinas sa PISA makabayan and only just 3% of 15 years old Filipino students can match the creative thinking skills sa taga Singapore makabayan. Medyo hindi maganda pakinggan talaga Kawawa naman ang Pilipino. Kaya karapat dapat talaga na siya po ay mag-resign makabayan at dapat ilagay po dyan yung meron pong experience or meron pong experience noon na nakabilang po dito sa sector po ng mga education makabayan ang ipapalit dyan kay Bibi Sara.
Agree ba tayo? Kasi nga kawawa po ang Pilipino mga kabayan, kawawa po ang Pilipinas. Kapag mapatuloy pa rin po si PB Sara, ganon pa rin po ang resulta dito po sa report po ng PISA mga kabayan at hindi ho yan mag-i-improve. Kawawa po. Ngayon, Sir Ivan, anong ibig mong sabihin na meron pong video na dinelete na po, buti na lang may nakapag-retrieve mga kabayan. Kasi ito po ang isa sa mga plano noon ni PB Sara in the future. Kapag siya po ay magiging presidente mga kabayan, tatanggalin na po baka ang festa. Tatanggalin na po yung mga basketball, mga competition, yung mga miss makabayan. 'Di ba sa mga probinsya natin, meron tong mga pageant. 'Di ba ang pageant before po sa festa or during festa makabayan, 'di ba? Tapos meron po mga basketball competition or any competition sa festa or baka pati na pong festa tatanggalin makabayan. Okay ba tayo na ganyan po ang mangyari? Kapag meron pong isang politiko, tatakbo po in the future na maging presidente mga kabayan at kapag maging presidente ito, tatanggalin na po yung mga nakasanayan natin po na mga event during po sa festa. For more details, ito pong sinabi po ni VP Sara mga kabayan. Tigilan na natin itong mga liga, mga pageant, at kung ano-ano pang ginagawa sa fiesta, dancing contest. Tigilan na natin yan dahil nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga ganyan, sa mga trophy. Diba? Sayang na mga kabayan. Ulitin natin, one time. Tigilan na natin itong mga liga, mga pageant, at kung ano-ano pang ginagawa sa fiesta, dancing contest. Tigilan na natin yan dahil nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga ganyan, sa mga trophy. Naku po, pati po yung singing contest mga kabayan. Okay ba tayo? Tatanggalin na po ang contest dyan sa festa, basketball competition, singing contest, or yung mga pageant. Okay ba tayo dyan? Please comment dyan sa baba, babasan niya mamaya ni Sir Ivan. At hindi malayo, in the future, yan po kanyang gagawin kapag siya po ay maging presidente mga kabayan. Kaya isip-isip po tayo. Culture na ho natin yan na meron pong di ba, pageant mga kabayan. Culture na ho natin kapag during po sa festa, merong basketball competition, meron pong singing competition, at yan po talaga isa po sa nagpapabibo. Lalo na may disco mga kabayan. Isa po yan sa nagpabibo po kapag festa. Kaya nga dinadayo po yung mga lugar mga kabayan dahil po sa ganyan, di ba? Tas ipapatanggal. Isip-isip po tayo. Ako ay ko matanggal niya mga kabayan eh. Sa ang bibo naman talaga. Talagang masaya po kapag meron po ganyan po ng mga event mga kabayan. Di ba? So yan po ay tinanggal nila para hindi po yan makita mga kabayan. Ibuti na lang. Ngayon nag-viral ho yan. Kumalat ho yan. So alam na ho natin ang isa po sa kanyang plano in the future mga kabayan. So, wag nating pananalunin, wag nating iboto itong Duterte mga kabayan. Okay? So anyways, mga kabayan ko, ipapakita ko mamaya, pag-usapan na po natin kung sino po yung alipuris po ni Digong na meron kumikita dito ng 25 billion pesos. I-check ko lang mga kabayan, baka magkamali ako. Kumikita po ng 25 billion pesos in just 5 years mga kabayan. In just 5 years, kumikita po ng 25 billion pesos. Kung sino tong alipuris po ni Digong, mamaya ipapakita natin po yung balita mga kabayan. But for that, ipakita ko muna sa inyo ang ating good news. Siyempre, huwag natin kalimutan ang good news. Para meron po tayong alam po sa mga nangyari po sa ating gobyerno, mga totoong nangyari dyan sa gobyerno at mga projects po mga kabayan, and also mga ginagawa rin po ni PBM. For more details, let's watch this. Pinatutugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DHSUD ang problema sa tinatawag na housing gap sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Halos 4 na taon nang naninirahan sa kalsada ang pamilya ni Julie. Dahil kasi sa pandemic, hindi na nila kinaya ang mangupahan. Kaya kasama ang kanyang 8 anak at 3 apo, nagtsatsaga sila sa loob ng isang kariton na tagtitagping tolda. Kapag tag-ulan, maglalagay ng trapal sa umaga, tanggal sa gabi, kabit. Ganyan talaga buhay namin. Masakit, siyempre yung mga bata, ang ginaano natin, siyempre, di na bali, walang tayong makain basta yung mga bata.
nakakit sa bahay. Ang tulad ni Julie ang target na matulungan ng pamahalaan sa patuloy nitong pagsisikap na makapagbigay ng libreng pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Bagay na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa sectoral meeting sa Malacanang na pinangunahan ng Pangulo kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development at iba pang kinauukulang ahensya, hinimok ng Pangulo ang mga ito na dapat itong maisakatuparan at hanapan ng paraan para matugunan ang shelter gap sa bansa. Dagdag pa niya rito ang magandang epekto nito sa ekonomiya ng bansa oras na maipatupad at matapos. Hiniling naman ng DHSUD ang pagkakaroon ng funding guarantee sa naturang programa para mas maiangat pa ang tiwala ng government financial institutions na suportahan ng 4PH. Paraan din nila ito para himukin ang partisipasyon ng mga pribadong sektor kabilang ang private banks at institutions. Humirit din ang ahensya na masertipikahan bilang urgent ang 4PH bill, gayon din ang budget allocation para sa pagtatayo ng mga pasilidad gaya ng basketball court at parke. Kinilala naman ng Pangulo ang mga request na ito ng DHSUD at hinimok na pagtuunan ito ng pansin para maipagpatuloy ang naturang programa. Dapat din anyang magtulungan ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para matukoy ang tiyak na bilang na kailangang housing unit nang nakabase sa kasaysayan ng housing industry sa bansa. Pinatitiyak din ng Pangulo na mananatili ang kalidad ng mga housing unit at binigyang diin ang tamang presyo ng mga materyales para sa transparency ng ilalaang pondo para rito. Target ng 4PH na makapaglunsad ng nasa 6 na milyong housing units sa huling taong termino ni Pangulong Marcos Jr. alinsunod sa bagong Pilipinas campaign ng pamahalaan na makapagbigay ng matiwasay na tahanan sa bawat Pilipino. Murang bigas at gulay ba ang hanap ninyo? Abay magtungo na agad sa pinakamalapit na Kadiwa Center sa inyong lugar. Ang iba pang mga produktong mabibili sa murang halaga, alamin sa ulat ni Vel Custodio. Nanguna na sa pila si Aling Natividad sa Kadiwa ng Pangulo Store sa Barangay 167, Llano Road, Caloocan City. 4:30 pa lang ng umaga, nakaabang na siya para makabili ng murang bigas sa Kadiwa. Sa tindahan po, 60 ang 1 kilo, ay dito kalahati. Pwede ng 2 kilo ang mabibili namin. Nakita ko po, maganda yung bigas nila rito. Pakakatipid na kami. Makaka-save pa kami ng konting pera para maibili pa ng ibang pangailangan. Sa halagang 29 pesos, makakabili ka na ng 1 kilong bigas. Mula sa mga magsasaka, direktang ibinagsak ang 100 sakong bigas sa Kadiwa ng Pangulo Store sa Caloocan. Pwedeng bumili ng hanggang 3 kilong bigas bawat mamimili. Bukod sa murang bigas, mura ring mabibili ang mga gulay at prutas. Bagamat tumaas ang presyong petrolyo, bumaba naman ng hanggang 5 piso ang ilang mga produkto sa Kadiwa, Caloocan kung ikukumpara ito noong nakaraang linggo. Huli raw kasing naapektuhan ng pagtaas ng presyo ang mga gulay. Nahuhuli po talaga ang magsasaka sa paggalaw ng presyo. Hindi kami nasusunod doon, lalo na yung pong produkto namin ay supply and demand. Kung wala pong ganong demand sa gulay, hindi po namin karaka-raka maitataas. At yun naman po talaga, pagka po naman mataas ang demand, kahit hindi po tumataas ang gasolina o crudo, tataas po ang gulay natin. Bukod sa Caloocan, 29 pesos kada kilo ring itinitinda ang bigas sa Kadiwa Store sa ADC Building, Elliptical Road, Quezon City at AMVA Housing, Ugong, Valenzuela City. Maaari ring bisitahin ng PhilFIDA compound sa Barangay Talondos, Las Piñas City at Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila na bukas naman tuwing Huwebes at Biyernes. Bukas na ang Kadiwa ng Pangulo Store sa Caloocan simula 6 a.m. hanggang 7 p.m. araw-araw, habang 7 a.m. naman pwedeng bumili ng bigas. Binibigyan prioridad sa pila ang mga senior citizen, buntis at person with disabilities. Bisitahin ang official social media page ng Kadiwa para malaman kung saan ang pinakamalapit na Kadiwa Store sa inyong lugar. Pinahigpitan pa ng Senado ang pagpapatupad ng SIM card registration law, lalo na't patuloy pa rin ang mga natatanggap na text scam. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Pinagbabaliwanag ng mga senador ang National Telecommunications Commission dahil sa talamak pa ring text scams. Ayon kay Senate President Francis Escudero, imbis na magpalusot, kailangan ipaliwanag kung bakit namamayagpag ang mga scammer at kung anong solusyon upang masawata na ang mga panloloko. Hirit naman ni Senator Sherwin Gatchalian, dapat tiyakin ng NTC ang epektibong pagpapatupad ng SIM registration law.
lalo't pinagtitibay ng batas ang parusa sa mga gumagamit ng SIM card sa krimen at sa pagtunton sa mga kawatan. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, dapat tuldukan na ang ganitong uri ng pangi-scam. Yun ang problema natin dahil yung SIM card registration law mukhang hindi na i-implementa ng gusto. So kinakailangan siguro yung enforcement niyan at yung magpataw ng parusa sa lahat ng may kinalaman dyan. Yung NTC nga, kinakalampag natin na sana naman seryosohin natin itong mga problemang to. Sabi naman ni Senator Grace Poe, hindi lamang nakaatang lahat sa balikat ng NTC. Dapat ding tumulong ang telco sa laban kontra sa online scam. Sabi pa ni Poe, dapat mas maging proactive ang NTC, lalo na't madiskarte ang mga tech scammer sa kakaisip ng mga bagong paraan upang makapanloko. Okay, so dito po sa issue po ng SIM Card Registration Act, mga kababayan, kasi nga 'di ba, talagang lumalabas ito na parang maging walang kwenta po yung SIM card, mga kababayan. Kasi nga hanggang ngayon, nandyan pa rin po yung mga panluloko, yung mga scamming, yung mga text scam, blasting sa mga SIM cards, mga kababayan, nandyan pa rin po hanggang ngayon. Totoo lang. May nakita ako post dun sa Facebook, mga kababayan, nagreklamo sila kung bakit nakakaresi pa rin po sila ng 2 to 3 po ng mga text scam. Alam nila na text scam, kababayan. Kasi nga, siyempre, di ba, alam ho natin yan na iniingganyo ka. Ang iba pa nga, hindi nga text, mga kababayan, as in tawag na po yung iba. Meron pa rin po mga scammers na ganyan. So, kapag hindi kasi yan maresolba, mga kababayan, magiging walang kwenta po ang batas natin dyan sa Pilipinas tungkol dito po sa SIM Card Registration Act. So tama po ang sinabi po ni Senator Grace po na hindi lang po ang NTC ang bukbukin, mga kababayan, kundi dapat din po imbestigahan yung mga service provider. Kasi lahat po ng mga yung mga text, mga kababayan, sa mga SIM cards natin, like for example, kung ikaw ay Globe, kung ikaw ay Smart, lahat ng mga text, dumadaan yan sa mga service provider. So dapat rin po, nagagawa rin po nito ng hakbang, yung mga service provider, mga kababayan, kung paano nila matugunan po. Dapat kukunan sila ng idea, kukunan sila ito ng mga solusyon, paano nila matugunan po yung issue po ng mga text scamming, mga kababayan. Diba? Dapat a-actionin po yung service provider. Kasi hindi naman kasi maresolba kung hindi sila makipag-cooperate dito or makipag-coordinate doon sa taga-NTC, mga kababayan. So dapat i-urgent ho ito. Kasi nga ito yung nakakaya, mga kababayan, di ba? Nakakaya to sa taong bayan, nakakaya to sa outside po sa ating country, na kung saan malaman nila na yung batas natin po dyan sa Pilipinas, like itong SIM Card Registration Act, walang kwenta, mga kababayan. Okay, so anyway, siya nga pala, doon po sa ating mga good news, kung nagustuhan nyo po, please i-comment dyan sa baba at saka please like our video and also please i-share po natin ating video, mga kababayan. Sa pamagitan po sa inyong pag-like ng ating mga videos, sa pamagitan po sa inyong pag-comment dyan sa baba, and also sa pamagitan ninyo sa pag-share po ng ating vlog or ating video, malaking tulong yan sa ating channel, mga kababayan. Okay, so please help naman po. Okay, patulong naman po. Kung favor lang, i-share natin ating video. Okay, so ayun, mga kababayan ko, isa tumara natin. Nandyan po kasama natin si Leanny Reed, Florifigo Mapak, Tagalog Nak TV, Joey Montero, Aspernito, nandyan po si Dio Aguirre, Abraham Rapio, Rales Carlinga, Rose Guevara, Martin Cabos, Klein Paat, nandiyan po si Zara Brightman Vlog, Chit Kines, Jemmy Frijoles, Trixie Velia, Amy Joaquin, Othello Lem Diesto, and Haitsu Alicia League. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-proceed po doon, babalik po dito doon sa sinabi ko, mga kababayan, na meron po tayong nalaman na isang alipuris po ni Digo na kung saan kumikita po na 25 billion pesos, mga kababayan. Kumikita po ng 25 billion pesos in just 5 years. So dito muna tayo po sa issue po na ni Baste versus Bongo. Di ba alam mo natin, mga kababayan, tinira talaga ngayon ni Baste po si Bongo. Pati nga yung mga vlogger, mga kababayan, pati yung mga vlogger nila ngayon, tumitira na lang po dito kay Bongo kasi nga siya ba inunahan. Siyempre, inunahan po ng Langpoon si Baste Duterte. So ngayon, sinakyan po si Baste, tinira na po nila ito si Bongo kasi nga gusto nila na susuporta dito si Bongo sa mga ginagawang hakbang po ng maotogral ng mga kababayan, yung mga paninira nila kay PBBM. Kasi gusto nilang pabawain po sa pwesto si PBBM. Kaya gusto nila ang suporta ni Bongo, mga kababayan. Ngayon, may lumabas po na picture kahapon, mga kababayan. May lumabas kahapon na picture na kung saan nakatawa talaga eh. Kasi si Bongo, si Senator Amy at saka si PBBM nag-breakfast, mga kababayan. Nag-late breakfast.
Kasama na si PBBM, kasama si Sir Amy Marcos at saka si Bongo. Mas lalong uminit ang ulo po ni Baste Makabayan. Mas lalong uminit po ang ulo ng kabilang kampo. Masabi nga dito meron nga nag-comment dyan sa baba Makabayan, balimbingan na daw. Bumalimbing na daw si Bongo. Alam kasi niya na tumagilid na yung barko nila sa kabila Makabayan. Alam mo natin yan, tagilid na tagilid talaga. Siyempre, ito pong si Bongo, politiko yan Next year na po yung election Makabayan. So siguro hingi sa dito ng pabor kay BBM, hingi sa dito ng pabor po kay BP Sara, hingi sa dito ng pabor po kay Senator Amy, sa mga Marcos, kasi nga next year na po yung election Makabayan. Ang tanong ko lang po, dahil lumapit po si Bongo kay PBBM, lumapit po si Bongo sa mga Marcos, iboboto pa ba natin si Bongo Makabayan? Kahit lumapit po sa mga Marcos, iboto ba natin si Bongo? Please comment dyan sa baba. Babasahin niya natin yan mamaya, okay? Kung ako ang tatanungin, hindi pa rin po Makabayan. Hindi ko pa rin po iboboto yan. Bakit? Duterte pa rin ho yan Makabayan. Duterte pa rin ho yan. Kahit tinitira siya ng kanyang mga alipores, tinitira siya ng kanyang makalyado, gawa ng Makabayan, strategy ho yan. Parang gusto nila ditong gawin na parang kumala si Bongo sa kanilang grupo, kaya lalapit siya dito po sa grupo nila ni PBBM para makahatak siya ng mga supporter galing po sa mga Marcos Makabayan. Okay na ba dito? Wag ho natin iboboto si Bongo kahit lumapit ko yan kay PBBM, kahit lumapit ko yan dyan kay Senator Amy Marcos. Kasi nga, kahit ganun po yung kanilang sitwasyon, sinisiraan siya Makabayan, still Duterte supporter pa po siya Makabayan. Okay? Tatandaan ho natin yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung vlog po ni Mike Abe. Ito po tungkol dito kay Bongo. Kasi nga parang nagbalimbingan ng Makabayan, sinisiraan daw ng kabilang kampo, pero alam mo natin, strategy nila yan, drama-drama ho nila yan. For more details, let's watch this. Hindi ito drama. Ito ay totoong alitan na. Totoong batikos na ginawa ni Baste Duterte. At kinagulat din yan ng marami kasi hindi nila inaasahan na yung batang Duterte ang babatikos sa isa sa pinakamalapit. Public knowledge yan mula noong araw. Si Senador Go at si dating Pangulong Duterte. Parang mag-ama na nga yan Kahit sa abroad, kahit saan, halos 24 hours, halos magkasama yan So yan po yung matindi. Tingnan natin kung ano. Pero may damage pa rin yan sa kanila. Kasi sila mismo nagsisilipan na. Ramdam na ni Baste, ayaw lang aminin, na pakaunti na sila ng pakaunti, tapos yung inaasahan nilang susuporta sa kanila ay wala. Or inaasahan nila na sila susuportahan ng tao. Paano naman susuportahan sila ng ibang politiko at ng ibang sektor dahil ang kailang ginagawa ay puro panlalait, puro batikos. Wala silang nakitang positibo sa Marcos administration kay Pangulong Marcos. Paano naman? Hindi naman pwedeng samahan kayo ng samahan ng taong bayan na naniniwala sa ginagawa ni Pangulong Marcos. Katunayan, sinabi ko na dati, uulitin ko, ultimong mga taga-suporta ng mga Duterte noong nakaraang eleksyon, umalis na sa kanila. Nasa administration na ngayon. Kasi pagod na, sawa na, ayaw na ng mga tao ng puro batikos sa ating kasalukuyang pamahalaan. Dahil ang kabaitan o mabait na leadership ng ating Pangulo ay sinasamantala ng iba. Actually, marami na nagtanong sa akin, yung bang pagmumura, yung bang panlalait, di ba pwedeng kasuhan niya? Well, si Pangulong Marcos na lang ho at ang First Family ang pwede kasi sila ho yung ginagawa ng gano'n. Ang taong bayan, alam ko, hanggang reklamo lang, pero magpal kayo ng kaso laban sa isang nagmumurang tao, parang hindi Ang pinakamaganda dyan ay bantayan ng national government ang ginagawa ng isang elected official. At pag merong maling ginagawa sa kanyang munisipyo, kanyang city hall o kapitolyo, kung sino man, merong authority ang national government na yan ay suspendihin sa magitan ng Department of Interior and Local Government. Halimbawa, na-involved sa graft in corruption o na-involved sa pang-aabuso sa kapangyarihan, hindi lang perang involved. Basta yung mga kasong pwedeng may pagka-administrative case o administrative na usapin, ay pwede ho siyang suspendihin. Yun lang yun. At kung meron namang corruption, criminal yan. Pwede siyang kasuhan. Pwede siyang suspendihin. Ganun po. Pero yung actual na pagmumura, parang hindi po Anyway, maliban lang kung halimbawa ay may pagkalibelo, criminal case din po yan, pwede nang kasuhan yan. Halimbawa ay inatake ng
walang basihan si Pangulong Marcos, pwede na silang kasuhan ng libelo. Pero dahil ang Pangulo, hindi naman ibababa ng Pangulo ang level niya sa mga taong bumabatikos sa kanya, hindi nagagawin ng Pangulo yan. At hindi ho pagkakabalahan ng Pangulo yung ganyan. Kasi iniisip ng Pangulo, mas mahabang oras ang dapat kong gugulin o tapusin o ipagkaloob doon sa mga positibo sa pag-aayos ng ating bansa kaysa patulan yung mga naninira sa kanya. Dahil alam din ng Pangulo, sa lawak ng kanyang intelligence report na tinatanggap, napakaunti ng pakaunti, pahina na ng pahina yung mga bumabatikos sa kanya. Kasi nga ang Pilipino, ulitin ko, sawang-sawa na sa pamumulitika, sawang-sawa na sa paninira. Lalo tigit, wala namang maipakitang ebidensya from day one, 2 taon na bumabatikos ang anti-Marcos. Ni anuman dokumento magpapatunay sa grafting korupsyon, tungkol sa kung ano, wala. Puro verbal, puro hearsay lang. May mga testigo silang nilabas sa Senado o puro kapalpakan lang. Kaya nga ang laki ng damage kay Bato de la Rosa. Baka nga si de la Rosa hindi na talaga makabalik sa Senado. Kasi nagalit ang tao sa kanya dahil nagpagamit siya kay Morales. Nagpagalit siya sa mga anti-Marcos. Nagpagalit siya sa nagpapabagsak sa gobyerno, yung kanyang komite. Kaya yung galit ng tao, hindi lang kay Morales, kung hindi kay Bato. Kaya si Bato, delikado. Baka hindi na talaga manalo yan sa 2025. This coming May 2025 ang eleksyon. At yung mga pro-Duterte administration, kaya ako ang advice ko, pasintabi na, advice ko lang naman ito, kung paniwalaan nila o hindi, si Senador Bongo, kung gusto niya manalo, humiwalay na siya sa mga Duterte. Kasi hindi na ho mai-deliver ng mga followers ni Duterte ang may panalo kasi ang mga senador na identify sa kanila. Mahirapan na yan. Kasi nga yung mga dating Duterte supporters, followers, hindi na buboto sa kanila. Nasa mga Marcos na followers. Kaya doon ang buboto nila yung mga kandidato ng administrasyon. Yan ang aking personal na analysis dyan. Ako, inuulit ko, kung si Senador Bongo, dahil tatakbo ulit ang senador yan, dahan-dahan na siyang himiwalay sa mga Duterte. May pag-asa pa siyang manalo. Pero kung kung papatuloy na identify siya sa mga Duterte, sa mga ganito ito, baka maging biktima siya ng pagdidesisyon ng taong bayan sa eleksyon sa 2025. Kasi malapit na yan. Tandaan ninyo, ang mga botante ay matatalino at hindi na yung magpapagamit. Dahil ang aking paniniwala, kayong mga botante, pag nagkamali kayo, magsisisi na naman kayo. Pagka kayo bumoto ng katulad ni Robin Padilla, magsisisi kayo. Di ba yun ang nababasa ko sa inyo? Pinagsisisihan nyo, bakit yung ginawang number 1 senador si Padilla o nakita nyo yung kanyang performance. Ayan, para hindi kayo magsisi, pumili tayo, bagong pangalan, may prinsipyo, makabayan, hindi makasarili. Okay, so mga kabayan ko, ito na ang balita natin. Sumabog po ngayon, kahapon makahabayan ang balita na kung saan meron pong, di ba sabi ko meron pong alipores po ni Digong na kumikita po ng 25 billion pesos in just 5 years makahabayan. Ang asawa po ni Butanding, ni Roque makahabayan. Di ba alipores po ni Digong, ito pong asawa po ni Butanding makahabayan? Di ba? Kung maalala ho natin, inappoint po itong si Myla Roque doon po sa Pag-ibig Makabayan bilang isa po sa membro po ng Board of Trustees sa Pag-ibig. Pero siya po ay tinanggal po ni PBB Makabayan. Pero inappoint po yung si Myla ni Digong, that is year 2017. Asawa ni Roque si Myla Roque Makabayan. So sabi ito sa balita, Pogo Hub ni Roque sa Maribeles, 25 billion pesos kita sa 5 taon. 25 billion pesos makahabayan in just 5 years. Kasi ayon po dito sa balita po ng BBM Youth, isang kumpanya na pinamunmunuan ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque at kanyang law partner ay nagtayo ng Pogo Hub at Yacht Club sa isang 421 hektaryang township sa Maribeles, Bataan. So ayon dito sa balita makahabayan, ang First Bataan Maribeles Holdings Corporation or FBMHC, isang 50-50 partnership sa pagitan ng Biancam Holdings Corporation at Green Miles Realty Corporation. At nag-invest po ng 1.8 billion pesos para sa proyekto. Ang managing director ng Biancam ay si Myla R. Roque Makabayan, ang asawa ni Harry Roque. Ayon sa isang source, nag-apply ang FBMHC para sa Economic Zone Perks sa Authority of the Freeport Area of Bataan or AFAB. Ang township ay may yacht club, beach resort, retirement village, industrial park, warehouses,
condos, housing at Pogo Hub mga kabayan. Inaasahan ng FBMHC na magsisimula ang konstruksyon sa unang quarter ng 2021 at operasyonal na sa ikatlong quarter ng parehong taon. Target nilang kumita ng 25 billion pesos sa loob ng 5 taon mga kabayan. So ang source po niyan, 'di ba alam mo natin yung billionario.com mga kabayan, sa billionario.com. Pero yung pong article na yan, dinilit na po mga kabayan doon po sa webpage po ng billionario.com. Dinilit nila. I don't know why. Pero dinilit mga kabayan. Pero buti na lang, niretrieve ho yan ng isang nangalan po na Aurora P. Juan. Bakit dinilit mga kabayan? What do you think? Bakit dinilit po nila? Bakit na tinanggal po o dinilit ang article na yan? Please comment dyan sa baba at babasaan yan mamaya ni Sir Ivan, okay? So kung bakit para sa akin mga kabayan, no? Kung bakit ho yan dinilit? Kasi nga syempre napaka-sensitibo po ang information na yan at baka mabangga nila yung mga malalaking tao mga kabayan. But tingnan nyo, asawa ni Roque kumikita po ng 25 billion pesos approximately in just 5 years mga kabayan. Nag-start po ang kanilang operation year 2021 mga kabayan. Daming pera pala. Alipores ni Digong. Kaya nga, lagi lang ipinagtatanggol po yung Pogo mga kabayan. Ipinagtatanggol na lagi po yung Pogo kasi nga, nagkakapera sila dyan. Grabe naman yan. Pera, limpak-limpak mga kabayan. Pero siyempre, ang ginagawa po ng Pogo, hindi po yan maganda. Kaya ang ginawa nilang legal po ang Pogo dahil po sila po nagkakapera mga kabayan. Kahit na ang ginagawa dito ng Pogo ay hindi maganda at talagang marami pong krimen na nangyari mga kabayan. Okay? So before tayo mag-forward sa ating next na topic, isa naman natin. Nandiyan po si Apple Nash, si Mizo LV, Meiko Corcoera. Nandiyan po si Mary Grace Secretaria, BB Garcia, Ruben Basinga Salindong, Haitsu Robin, Victor Robin, Gemma Sampelo Camarines, Rosalie Cartera, biyahe ni AJTV from South Korea. Nandiyan po si Jess Tubtob from Calamba, Laguna, Aurora Mercado and Family ng Mangaldan, Pangasinan. Nandiyan po si Jelen Quezon, Munez Borromeo, Evelyn Garcia. Isa na po natin si Evan Chris Dongo at saka si Sylvia Dongo ng Metrogate, Dasmariñas. Greetings from Rodolfo Randarambor of Tansa, Cavite. Hi to Angelita Holsanger and hi to John Esperanza, Gayatin Esterlita, and hi to Alden Mahaulo. Okay, so ipakita ko sa inyo yung vlog po ni Attorney Claire Macabayan. Ito po ay tungkol po sa pag-resign ni BP Sara bilang DepEd Secretary. For more details, let's watch this. Sa akin, hindi ko siya matatawag na totoong oposisyon. Oo. Kaya lang, kasi kaya lang sila nag-o-oppose ngayon. Kasi nga, hindi nagiging tugma yung nais nila, hindi napagbibigyan. Oo. At saka mahirap ding sabihin na magkakaroon na ng oposisyon. Oo, sa pagbitiw ni BP Sara sa kanyang pwesto o bilang miyembro ng gabinete, 'di ba, ni PBBM, kasi saan ba siya nag-umpisa? Saan ba siya galing? Mukhang hindi naman magiging maganda, 'di ba, partner? Na porket ngayon mainit ang pinag-uusapan ng politika at may mga issue, partner. Although hindi naman natin maiiwasan, pero alam naman natin, ang oposisyon nag-uumpisa right after pa the election, partner. Alam na natin kung sinong oposisyon at kung sinong nasa administrasyon. Pero dito, sa kanilang sitwasyon, pareho sila, partner eh. Mag-partner silang dalawa. Di ba? Nung umupo sa pwesto. Ang hindi naman sila nagtutugma, mga kayubi, West Philippines eh. Sa West Philippines. Kahit na sinasabi si VP Sara. Actually, bago siya mag-resign. Bago siya mag-resign as DepEd-Sec. Di naman siya nag-resign ng VP kasi elected siya doon. Nag-resign siya as DepEd-Sec at saka vice chair ng NTFL-CAC. NTFL-CAC, tama. So, yun doon naman siya nag-resign. Diba? So, kung isipin niyo mga kayubi, ang hindi pa tugma ang pananaw, di ba, ng presidente at ng vice-presidente tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Actually, hindi pala natin nadidinig si VP Sara, pero hindi naman siya lumalabas na in line with the idea and policy ng Pangulo Duterte, ng PBBM, patungkol doon sa West Philippine Sea. Diba? Tahimik siya doon. At ang isa pang tingin ko na hindi nagtutugma sa kanila, yung tungkol kay Pastor Kibuloy.
Oo. Isa yun, partner. Ano pa ba? Pogo, tahimik naman si Wala siyang say dun eh. Oo, wala siyang comment dyan. Bago nga siya nag-resign as DepEdsec partner, meron na naman ibang mga amanong pumuna sa kanya. Ano ba daw? Tahimik ka na naman daw, kakasalita mo pa lang ng pabor kay Pastor Kibuloy, sa mga supporters ni Pastor Kibuloy. Pero nanahimik ka na naman doon sa ginawang pambubuli na naman ng China. So, ang gusto ba nila ipakita is mali. Yung tinatahak ni PBBM. Kasi yung tinatahak ni PBBM, magkakagulo. At yung ba kasama sa secret deal. May secret deal ba doon? Na dapat ganito mangyari sa atin para ipamuka sa bagong administrasyon na you're wrong. Na tama yung advice ni dating Pangulong Duterte sa kanong mga kaalyado niya na status quo. Pero alam mo partner, diba? Ang taong bayan bilip na bilip sa ginagawa ngayon ng administrasyon. Kaugnay nga rito partner sa issue ng West Philippine Sea. Dahil hindi tayo yumuyuko at ipinapaki. Yan ang totoong partner. Ang totoong paninindigan at pakikipaglaban sa ating soberenya. Actually, ito mga kayubi natin, ayaw din natin talaga, no? Kumalig din naman tayo ng China. Kaya siguro ganito na lang sila sa atin eh. Kasi they know na we do not want war. Oo. Diba? Kumbaga, yung pasensya natin sinasagad. Alam mo yun? Pero syempre, yung mga kasunduluhan natin, partner, trained yan eh. Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Kasi it will really create something bigger na hindi natin na-expect. Baka hindi natin na-expect yun nung mangyari. Naging issue pa yung confidential funds kasi ginamit niya kung saan-saan na hindi pang edukasyon. Diba? So yun yung naging issue. Then, sabi nga natin, bakit kailangan siyang mag-resign? Unang-una, maliban dito sa in-expect natin na hindi naman talaga niya kaya, ang pwede maging reason dito, partner, is hindi naman niya mapigil din yung pamilya niya nakaka-ask na PBBM resign. Resign. Diba? Hindi naman niya mapigil yun. At tingin ko, hindi naman niya pinipigil. Oo. Well, diba? Sinasabi nga, partner, ng ng ilang political analysts, ina-expect na nila to na mangyari. Kasi, well, nung una pa lang, nung pumunta siya dun sa rally, sa liwasan. So, at umakyat siya. At doon mismo din, may mga sumisigaw na PBBM. The following day, or mga darating na araw, yun ang nila inaasahan. Nabababa siya, aalis siya sa gabinete ni PBBM, partner. At may lumalabas na palang ganung partner na mga balita sa Malacanang din. Na may tatanggaling isang gabinete. After. Zona. After nung pag-akyat ni BP. Sabi naman ni PBBM, hindi naman siya tatanggalin. Yun lang. Pero doon sa loob, may mga ganun ng partner. May mga ganong... Chismis lang yun, partner. Alam mo kung bakit? Yung tingin ko yung pinag-chismis na nila. Bakit naman? Ba't naman ganun? Diba? May ganun eh. Baka matatanggal. Alam mo naman mga kayubi, mga marites. Pag binulong ko yung salita ko na, bakit naman ganun? Willing pa ba siya maging miyembro ng kabinete? Pagpasa mo sa iba parte, iba na yung words. Iba na. So tingin ko, partner, nadadagdagan na. Ang tingin ko, partner, isa na sa reason is mahihiya na siya talaga maging miyembro ng gabinete. Dahil parang hindi naman na sila okay. Especially nung sinabi niya mga kayubi na yung unit team pang-election lang. Isa yun, di ba? Parang doon, winasak niya na talaga eh. Totally. Pero nga akin naman, baka naramdam na rin ni BP Sara na medyo, medyo yung kanyang between her and okay pa. Pero yung mga nasa paligid ni PBBM ay partner, mukhang iniitsepwera na siya. Di ba? Kasi doon pa lang sa pondo At doon pa lang sa ang iniisip niya. Di ba? Nandyan ako sa administrasyon, sinusuportahan ko yung administrasyon, ba't ganun yung treatment? Kaya, well, siguro
Dahil ganon ang nakikita ng pangalawang Pangulo, nagkusa na siya. Bakit pa niya hihintay na lalala pa? Kung ganon, papunta naman pala ganon yung tono, partner. Oo. Oo. Pag-aalis magbabiyahe si PBBM. Oo. Parang hindi na mo na makita yung rapor ni VP Sara sa ibang mga miyembro ng gabinete na nandoon. Kasi nakikita niya diba? Nararamdaman niya. Especially yung unang-unang part, yung unang-unang time na nagsalita si Pangulo Duterte na tungkol sa yung presidente niyo, adik. Diba? Iba yung paano siyang i-treat noong nakita natin especially at that time hindi na siya pinapansin ni FL. So yun. Ito pa partner, malapit na rin yung eleksyon. Pag hindi pa siya umalis, unang-una, bakit hindi ako aalis? Bakit hindi ko naman aalisin yan? Wala nang confidential funds yun. Wala na akong makukuha dyan. The problem is partner, di ba nagtatag siya ng mga satellite offices? Tama ba yun? No, meron partner. OVP ba yun o DepEd? OVP. Sa OVP. Mga kayubi, yung OVP ba? Kasi may nakikita ako dito, bus. Bus? Anong bus? May mukha niya? Parang yung parang ginagamit ng Supreme Court, ng Justice, yung parang moving. Yung moving na sasakyan, tapos nagkakaroon sila ng hearing doon. So, yung bus, para saan naman yun? Hindi partner nakatambay lang yung bus So, hindi ko alam kung anong ginagawa sa malaking bus to Hindi to ordinaryong bus. Ito yung pwede kang magtrabaho sa loob. Malaki siya. Baka ginagamit sa sa pagbibigay ng serbisyo, partner. Yung parang Supreme Court on the go, parang may ganun, di ba? May uso court naman na yan ganun. ngayon may ganung klaseng bus na kino-convert into mobile kitchen, di ba? Para sa pagpapakain. May ganung bus ginagawang hospital on wheel. Pero partner, lagi ko nakikita yun, parang wala naman tao Sa loob? Malay mo, baka dun may mga... So, bumili lang sila ng ganito para gamitin, tapos sa akin ang partner, baka mga kayubi, baka nakatenga lang, tapos nagsayang lang ng pera dito. Baka may napaboran lang na para bumili ng ganitong klaseng vehicle. Diba? So yun lang. But anyway, tingin ko kasi partner, malapit na yung midterm elections. Kailangan ni VP Sara na magtayo ng sarili niya. Kasi pag unit team pa siya, pag nandoon pa siya mga kayubi, hindi siya makakabuo ng sarili niya slate. Di siya makakapag-endorse ng sarili niyang slate. Okay. Bakit? Siyempre, unit team sila So, sino nang pwede mag-endorse? Si PBBM lang. So, anong pwedeng gawin? Di dapat siyang kumalas. Pag kumalas siya, partner, hindi na mako-question yung pagtuligsa niya sa gobyerno. At hindi na mako-question kung meron siyang 12 senators, senatorial boards na patatakbuhin. At kailangan niya yun mga kayubi, kailangan niya ng kakampi kung balak niyang tumakbo. For 2028? Yes. Kasi ngayon, lumalabas sa Senado, ilan lang kakampi niya? 4? Hindi, kasama si Senator Amy. Okay, Bongo, Senator Robin, Senator Tolentino, Senator Bato, Senator Amy. 5 lang. Ang isip nga nila, mananalo pa ba si Senator Amy? So, kailangan niya ng mga kakandidato na pwedeng mag-angat sa mga Duterte. Pero sa tingin mo si Senator Amy mananalo? Lilipat, patutuloy yung kanyang doon sa ni Sara. Ni BP. Teka lang, bakit? Kukunin ba siya ng PBBM? Tanong natin. Well, hindi natin alam. Ano bang partido ni ni Senator Amy? Ito, di ba? Tatanggapin ba siya ng iba? Di ba? Mahirap tatanggapin ba siya ng ibang miyembro? Mahirap pang sabihin. Kailan kapatid yun? Mahirap pang partner, no? Na etong magiging grupo niya. Pero taliwas siya kay taliwas siya kay PBBM. Yung iba mga binabalak-balak ni PBBM, lahat yun kinokontra niya. So ito ang malaking tanong mga kabayan. Iboboto pa ba
ng mga makamarcos, ng mga lulista, si Senator Amy Marcos. What do you think? Iboboto po ba mga kabayan? So, any comment, suggestion, reaction po sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ating manangkalp ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa person ito, sana nakapag-like na po tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalad ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang mga pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat. Sa ngalan ng ating Panginoong si Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.